Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading. Love reading naman tayo ngayon guys. Ito yung natatanggap ni Moonchild lately sa mga comment section na bigyan naman natin ng focus. Usaping pag-ibig, relasyon, alam nyo, bedroom voice pa si Moonchild pero wala pa talagang tulog. Dumaan kasi ang bagyo, naputol itong topic na ito. Ang unang naharap ko po ay pabaliktad sa Pisces ako nag-start. Tapos hanggang Sagittarius, oo. Tapos kayo na. So, parang kakayanin ba natin to ngayon? Kasi bumagyo at marami tayong pinagdaanan. Pero ilaban na natin. Ito po ay love messages, love reading, no matter what your relationship status ngayon. Scorpio, maybe this message is for you. Kuha lang tayo ng ilang guidance ha. Tatakbo po ang reading na ito from August to September. Yes, sige, kuha tayo ng guidance. Scorpio energy para sa mga Scorpio na maaaring makapakinig nito. Kuha tayo ng gabay. At kung ano yung maaaring naisabihin ng taong ito sa iyong buhay, if ever single, hindi naman kailangan lahat mag-resonate ha. Just only take what resonate pa rin po. Why not? Baka ito mismo yung kung ano man yung angat, ito yung nararamdaman nyo ha. Sige, kuha tayo ng guidance para sa Scorpio. August to September, love message, guidance po para sa mga taong ito. Anong kailangan marinig ng isang Scorpio ngayon? The Hierophant or the High Priest. Ay pa tayo. So dito pa lang, dyan pa lang may pagka-conservative, sensitive, emotional, traditional yung energy niyan. Na actually, dyan pa lang. Ano yan? Moonchild. Astrologically, syempre naman sisilipin natin si Venus kasi love reading tayo. Venus is the planet of love, beauty, attraction. At ito ay nasa inyo ng mga 12th house. 12th house, ang lalim ni 12th house. So, depende to ha. No matter what your relationship status or kung anong tinatakbo, estado ng relasyon ngayon. Pero, maring may pagka-low-key, private yung energy nito eh. At nandito si The High Priest. This is someone na matatawag niyong a guide, mentor, a counselor, guardian, your parents, if ever tayo ay general reading, someone mature na sakali man ngayon pa lang ay meron kayong pinagdadaanan, physical, mental, emotional. 12th house is all about healing, physically, mentally, emotionally, even spiritually. The High Priestess ay narito. Pakita natin sa live. Ayan, para gumalaw-galaw. Siyempre, naka-live tayo. So, isang paalala na dito, Scorpio, hindi raw ikaw ay mag-isa. Pagdating sa inyong mga faith or religion, yung special spiritual connection nyo sa Kanya, samahan lang ng patuloy na dasal. Ang inyong buhay, pag-ibig, relasyon, ay parayo, Scorpio, ang dami ng sinabi ni Moonchild. Diyan pa lang, 10 of Cups. 4 of Swords. So, iba-iba tayo dito ha. Again, 12th house, Venus, planet of beauty, love, attraction. Nasa inyong mga 12th house of healing. Actually, para sa ilan, it could be a sign of endings. Endings for new beginnings. Ayan. So, depende ito, Scorpio, kasi si 4 of Swords ay narito. This is para bang pagod na. Alam mo, parang nakuha yung energy ni Moonchild. Medyo pagod na. Pagod tayo lately. Wala masyadong tulog. Ito talaga yun, ha? Kaya nga, maring for some, private, low-key lang yung relationship. Walang masyadong ganap or gusto niya lang munang mapag-isa together ng magkasama or yung kayo mismo. Okay? Bilang isang individual sa relasyon na ito. Scorpio, kamusta ka? So, tapikin din ng mga balikat ha. Physical, mental, emotional. Pakinggan din po ang sinasabi ng iyong katawan, ng iyong sarili. Kasi sa part na yan, of course, ikaw ang higit na makapagsasabi. Yes, hindi isang medical advisor si Moonchild. Sabi ko nga si The High Priest, this is someone mentor, a guide, or a professional. Sa anumang pinagdadaanan mo, Scorpio, pinapaalalahanan ka ng barahan na hindi ka raw nag-iisa, hindi ka mag-isa. Pangati ng boses, kung kinakailangan, huwag mahihiya. Ito lang naman, syempre pa, kailangan paninilay-nilayan nyo, nasa inyo pa rin yan. Pero kung feeling nyo mag-isa talaga kayo at gusto nyo ng someone na nandyan,
para makausap man lang malaking bagay marahil kayo umangat si The High Priest. Kahit sa simpleng pagpapayo, lalo kung may mga kaguluhan kayong tinatamo. Gusto niyo, tinatamo sa inyong mga buhay pag-ibig ngayon na hindi masyadong nagiging okay or wala kayong masyadong ganap or may pagkapagod na ba? Recharge your batteries, guys. Do some reflection pagdating sa inyong buhay relasyon. Si Ten of Cups ay narito. So, iba-iba tayo sa paraan po ng healing, ng pagpapahinga, pag-recharge ng inyong mga baterya. Para sa ilan, na-mention ko na, maaaring ito ay sa paraan ng pag-iisa or kasamang kapareha mo, pamilya. I see happiness, guys, fulfillment. Andito yung suporta, hindi ka raw mag-isa. Sa laban ng buhay, pakita natin sa live. Scorpio po tayo. Meron kayong mga karamay. Okay, gusto niyo yun? Karamay. Pero, pag nilay-nilayan, lalo kung meron kayong pinagdadaanan talaga sa relationship. For some of you kasi, there could be a separation or alam ko diretso ata yun. Sandali naman ha. Pero, kumbaga, kahit simpleng cool off lang, pahinga muna pag may time, lalo kung naiiwanan kayo ng tension dito, hindi nagiging okay, healing, yes, endings, para matapos tong yung isip ni Moonchild, katamaran ni Moonchild, hindi. Yung pagkapagod, minsan kasi kahit wala tayong masyadong ganap, parang pagod, physically nakaka-drain na yung relationship, hindi na masyadong okay. So, syempre especially if this is something big or major decision para sa ilan sa inyo, Scorpio, do some reflection. At the end of the day, guidance lang po ito, kayo ang higit na makapagpapasya. But I see na may mga transitions pa, may pagbabago pa, lalo kung tutulungan nyo ang inyong mga sarili na magpahilo, magpahinga muna. Hindi kailangan laliman po yung ilang bumabagsak. Tayo ay general reading. Pero, maring private lang. Hindi kayo masyadong magiging open August to September sa ilang connections. Especially when it comes to love na ang ganda. Or, lalo pa kung ngayon pa lang meron kayong pinapahil sa inyong mga buhay, ha? Ay pa tayo. Ano pang kailangan marinig ng isang Scorpio? Any guidance po? August to September. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Three of Swords, the Moon. So, halo-halo ng emosyon si the Moon. 3 and 4 of Swords. Halo-halo na, the Moon, tapos naka-reverse pa siya. Andyan yung maaring ilang worry nyo, ilang fears, yung doubt. Medyo confusing, even frustrating yung nararamdaman nyo. Lalo pa kung may mga tension, miscommunication, or even third party, third wheel situation. Meron bang ganon? Bakit ganito ang umaangat? Pero hindi nyo kailangan liliman ha. Let go, guys. Let go of control. Let go of worry. Let go and let God, ha? Ito talaga yan, yung connection nyo na meron sa Kanya. Si 12th house, kung kailangan nyo munang mapagnilay, mapag-isa, gawin yon. Iiyak ang dapat iiyak. Heart healing ang susunod na linggong ito para sa inyo. Kita mo, may puso. May 3 espada pa nga. So, kung meron kailangan munang pahilumin, pagalingin, gawin yon, pahintulutan ng mga sarili sa inyong mga paraan. Okay, Scorpio. Pero kung kayo mga bata pa, di masyadong makarelate, pero dito kayo, meron na kayo sa isipan nyo right now na para bang may nagpaparamdam na ba? Pero ito pwede kasing wala pa kayong ideya, no? Pwedeng the Moon, may pagka-secretive, mysterious, tapos si 12th house po. May ilang hidden matters, hidden agenda dyan. Maaring merong secret lover na nakasilay sa inyo, hindi nyo pa man yan maramdaman ngayon. Hindi pa man siya visible, pero meron. For some, lalo single at walang masyadong ganap na nararamdaman ngayon, I feel na meron.
Okay? So, reversal yung energy natin ha. Pwede rin kayong maka-apply din mismo sa ilang messages o yung person na ito na pwede nyong makilala. Or ngayon pa lang, baka meron na kayong ideya rin, pero hindi pa napapaangat ng buong-buo yung enerhiya niya with the moon. Okay, and babalikan ko yung para sa mga couples, especially in a relationship, lalo kung LDR kayo kasi si Mars, ang inyong mga traditional planet ruler ay nasa 9th house. Anything connected, travel, abroad, yung distansya, kahit na hindi kayo talaga nasa ibang bansa. Okay, may ilang nag-iinit, guys, nag-iinit. Dalawa lang yung nag-iinit. Mars is the planet of energy, action, either nag-iinit yung bugso ng damdamin nyo kasi nga kayo'y magkalayo. Si Ten of Cups naman ay narito namimiss niyo yung bawat isa. Or yung isa medyo baka kayo ay nag-iinit ang ulo. Okay? Kasi yung salitang LDR for some, syempre naman dun pa lang hindi na madali. Maring meron kayong miscommunication, misunderstanding, confusion, na ito naman ay napapahilom, nagagawa ng paraan, may solusyon, resolusyon, pero hindi nyo kailangan madaliin. Iba-iba ang bawat isa sa proseso ng healing. Okay? Let go, guys. Let go of control na kanina ko pa naman mention and let God. Okay? Samahan ng patuloy na dasal itong buhay pag-ibig nyo. Ano man ang tinatakbo niyan ngayon. I-add ko to ha kasi may ilang nakikita nating energy, may pagka-secretive as I mentioned, maaaring isa sa tension or isa sa dahilan para sa ilan, ano daw yun? Moonshine. Isa sa maaring dahilan na pwedeng umangat, bakit kayo pwedeng magka-tension ng iyong partner, especially for couples, attached, ay merong ma-reveal, guys. Merong revelation, balita, impormasyon na umangat. At this is something na hindi masyadong okay yung energy. So, take it easy if ever mag-resonate ito for some ha. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Sabi ko nga, heal. Do some healing, guys. At pray lang natin ito ha. Or divert your energy muna hanggat kaya. Walang ibang tutulong daw sa atin kundi ang ating mga sarili. Saan i-divert? Sa mas may light and love, family, home. Ayan. Sa iyong paraan. Okay. Dalawa yung energy na nakukuha ko, guys, ha. Depende ito kung ano tinatakbo ng relasyon. Yung isa naman kasi may pagka-intimate, tahimik nyo isa-celebrate ang mga susunod na linggong ito together kasama ang mahal mo, mahalaga sa'yo, pamilya, kung kayo may mga anak na. At yung isa naman medyo, ayan no, merong may tension tayong nakikita. So, pag nilay-nilayan po. Ang buhay relationship, kahit pa tayo, para sa mga Scorpio, any guidance advice para sa mga taong ito? Ayan. August to September, energy to, guys. Message, Virgo. Yung energy ni Virgo, hindi po kailangan yung pinaka-zodiac sign. Kung aking i-apply sa ilang napag-usapan natin, this is connected to your health. Hindi isang medical advisor si Moonchild. Kasi Virgo is in the 6th house of your health. Okay, physical, mental, emotional din yan Katulad nung na-mention kong 12th house po. So, anong kailangan natin gawin? Pahinga po pag may time ha. Kung gusto mo na talagang nandito kayo sa inyong mga little shell, comfort zone, wala namang masama dun. Okay, kapag magandang bagay, malaking bagay na makapag-recharge din kayo ng baterya. Lalo kung meron kayong pinagdadaanan talaga, hindi ako isang medical advisor, guys, pero magandang pagkakataon to consult someone professional. As I mentioned, huwag babaliwalain yung mga nararamdaman nyo. Physical, mental, emotional. Malaking bagay makakatulong na meron kayong nakakausap or meron kayong napagsasabihan, pangatin ang boses. Anong maaaring gusto iparating ng person mo if ever meron kang iniisip ngayon? May sumasama sa kamay ko. I think so, yes. Parang hindi siya sure sa mga sinabi ko. I think so, yes. Mag-add lang ako, guys, ha. Kayo na bahala dyan. Inutusan. I hope he'll wait for me.
I hope you'll wait for me. I need time for me. As I've mentioned, actually, 3 and 4. Three, four of swords. 3 and 4. May something significant ba tong number na ito para sa ilan sa inyo? 3 plus 4. Alam mo, magkakamat na naman tayo dito. Mahina sa math si Moonshell. Pero, eto yung umaangat. I need more time or I need time for me. Kailangan nyo munang mapag-isa, mapag-nilay. Kanina ko pa na-mention yan, gawin yon kung saan kayo magiging masaya, suportahan ko kayo dyan, ha? Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Mensaheng gabay lamang po. Love reading ito para sa inyo, Scorpio.